Amen. Purihin natin Panginoon. So sa Revelation chapter 17 tayo mga kapatid, buong chapter ito. Last time ay pinag-usapan natin ang paglabas ng halimaw doon sa Revelation chapter 13 verse 1. The beast that rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns. At ito rin mga kapatid, pagdating sa chapter 17 ay it is the judgment of this beast. Amen. At sinabi ko last time na ang beast ang nagsisimbolismo ng power, kapangyarihan. Kaya nga yung nakakabasa nito na walang kaunawaan, ito'y nagkakaroon ng takot. There was a time nung buhay pang aking sports director na we are sharing about the Bible. Sabi niya, I don't want to read the book of Revelation. Merong doon na nabasa ko, merong isang halimaw na lumabas sa dagat at merong 7 ulo at 10 sungay. Kaya mga kapatid, nakakatakot nga sa hindi nakakaunawa. Ito'y simbolismo ang ginamit ng ating Panginoon upang yung hindi pinahayagan ay hindi maunawaan. Pero kayo na nananatili dito sa ating munting Bible study, sa lahat ng inaabot, sa lahat ng dako, naway isot ito'y maging kayamanang espiritual sa bawat puso ng bawat isa. Sa aking mga estudyante, amen, na talagang naglahad ng panahon upang makapakinig. Amen. Ito ay pagkain ng ating kaluluwa para maiwasto kung anong klaseng buhay ang ating pipiliin mga kapatid. Merong buhay na maluwang at maraming papasok doon, sabi ng kasulatan, at meron namang buhay na sadyang makipot at kakaunti ang papasok doon. So mababasa nyo doon sa Matthew chapter 7 verse 13 and 14. Amen. Yung makipot na daan yon, ito ay ang daan ng buhay. Meron na tayong ehemplo, ang buhay ng ating Panginoong Jesus nung lumantad dito sa ibabaw ng lupa at inako niya lahat ng ating mga kasalanan. Siya ay naging kasalanan para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan mga kapatid. Kaya nga sa John 3:16, ganun na lamang ang pagsinta ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. At sa bawat maniniwala sa Kanya ay magkakaroon siya ng puwang ng kaligtasan. Siya ang ating pardon. Kung baga naisanla tayo doon sa sanlaan, siya ang pambayad sa ating pagkasanla. Nahulog tayo sa kasalanan, siyang nagbayad mga kapatid. That is a mystery. At ang akala ng dyablo ay napatay na nila ang Messiah, pero ang hindi nila alam, yon ay hudyat na magkakaroon na ng buhay ang bawat maniniwala doon sa krus na yon mga kapatid. Siya yung nabayubay doon sa krus at siya po ang ating mercy seat hanggang sa ngayon. From the mercy seat in the tabernacle, in the temple, in Jerusalem, in the most holy place, napadpad doon sa krus dahil nung nakita natin yung dugo ay naiwisik dito sa ibabaw ng lupa. Even the temple was rent, yung kurtina nga lagusan papunta doon sa most holy place na hindi pwede ang mga tao na pumasok doon. Sila'y mamamatay, only the high priest once a year. At merong kalimbang doon sa kapag hindi siya
consecrated, mamamatay siya sa loob, huhugutin palabas. So yun ang trend for the mercy seat. Pero pagdating ni Kristo, He is our mercy. Binayaran niya lahat ng ito. And in the church ages, dumating yung Ephesian church age hanggang Laodicea. Ito yung tinatawag na Rainbow Covenant ng ating Panginoon. Ito yung walang kondisyon. Iniligtas ka ng Panginoon dahil sa kanyang biyaya. Ephesians chapter 2 verse 8. For we are saved by grace through faith, not by our own works. It is the gift of God. Ito'y trabaho ng ating Panginoon. This is that covenant made with Father Abraham when he was called out from the province of Ur sa Mesopotamia. Yan ay parte ng Iraq ngayon, the old Iraq, at pinalabas siya doon at pinangakuan na isang syudad na ang gumawa ay ang mismo ang Diyos. Ikinamatay na ni Abraham pero hindi niya nakita yung syudad na yon, at sa kanyang pananampalataya merong syudad. It is the New Jerusalem. Pero ang syudad na yon, mga kapatid, dito sa ating panahon, nakikita natin. And what is that city? That city on a hill where the light is the Lamb. Nakita nyo, mga kapatid, ang syudad na yon ay tayo. Sa bawat naniwala sa ating Panginoon, on the last part of this Laodicean church age, pagdating doon sa tinatawag na adoption time, pag sinabing adopted, you are perfected in Christ. The fullness of the word, yung tinatawag na Logos shall dwell in your hearts. Yung pillar of fire na nakita ni Moses, nakausap ni Abraham si Elohim doon sa Mount Mamre in the form of his theophany body. Tatlong lalaki yon, yung dalawa anghel, silang nagtungo sa Sodom and Gomorrah. Yung isa na natili kay Abraham, sabi niya, ito si Elohim, the self-existing one. Walang pinagmulan, walang nanay, walang tatay. Is that self-existing one. He is from eternity to eternity. Pag sinabing eternity, walang beginning, walang end. Kaya puri ng Diyos, nagkaroon ng tinatawag na resurrection. Doon sa pagkaroon ng resurrection, 40 days, alam natin na nandito sa ibabaw ng lupa sa Jerusalem. Nagpagita siya ng sa kanyang mga disciples. Then on the 40th day, 500 witnesses, habang siya'y nangangaral, sabi niya, isusugo ko kayo, mangangaral kayo. Matthew chapter 28 verse 19 and 20, I think. Go ye out into all the world. At sa lahat ng mga maniniwala, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. Tingnan nyo, mga kapatid, marami tayong mga kasamaan dito sa Christian life na ang bautismo nila ay sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Father is not a name, it is a title. Son is not a name, it is a title. Holy Ghost is just a title. Or it is an office of God. Fatherhood is the great creator, God above us. Emmanuel, in the form of that body called Jesus, God with us, to be our kinsman, redeemer, babayaran ng ating mga kasalanan. Pagdating ng 50th day,
dumating ang Espiritu Santo, which is Christ or the Anointed One, na pwedeng manahan ngayon sa bawat maniniwala sa ating Panginoon. So nakita nyo yung name, which is walang S, hindi siya plural, of the Father, the Son, and the Holy Ghost. At ibinigay kay Pedro ang susi ng kaligtasan ng langit nung siya'y nangangaral doon sa mga sa Jerusalem, nung sinabi nila, ito'y mga lasing samantalang nasa kalagitnaan pa lang ng araw. Sabi ni Pedro at siya'y tumayo, hindi lasing ang mga ito. Ito yung pangako according to Joel, Prophet Joel chapter 2 verse 20, that in the last days the Spirit of God shall dwell upon all flesh. At alam natin, balik tayo on the 40th day, tinagpan na siya ng puting ulap at hindi na siya nakita, dinala doon sa kalangitan, mga kapatid. Kagaya ng kanyang sinabi, ako'y galing sa Ama at babalik ako sa Ama, sa opisina. At ang opisina ng Ama nandun sa ikapitong dimensyon. Ito isang liwanag, wala kang makikita nga dilim. Merong isang lugar, even Einstein saw that light, sabi niya, there is a light somewhere here. In this universe, kapag ikaw ay nakarating doon, you will become a creator. Totoo yan, mga kapatid. At yun ay ang eternal spirit. Noon pa man, ang kanyang pangalan, Eternal Spirit. Hindi pa siya Diyos dahil wala pang sumasamba sa kanya, mga kapatid. Amen. At siya ay nakatira doon sa banal na dako. Kanyang pangalan ay banal, sabi doon sa Isaiah chapter 57 verse 15. Punong-puno ng liwanag yon, mga kapatid. There is no darkness. That is the seventh dimension. Of course, sixth dimension, paradise, fifth, where the dead people goes there kapag ikaw ay makasalanan. Four is science. You cannot, hindi mo ma-touch by your five physical senses of sights. Kaya nga, scientific world. Pagdating sa first three dimension, 1, 2, 3, these are called terrestrial or physical world. Sa fourth, scientific world. At sa 5, 6, 7, ito yung spiritual world. Mga kapatid, hallelujah. Yan ang paraan ng ating Panginoon ng plano sa sambayanan sa buong sangkatauhan, mga kapatid. At narito tayo sa pang-pito. Dito sa pang-pito ay merong ipinangako muli ang ating Panginoon na siya ay babalik muli. Pero sa ibang anyo, mga kapatid, in John chapter 14 verse 20, sabi niya, at that day, 2,000 years ago, nagsasalita ang ating Panginoon. At that day, sabi niya, sa panahon daw natin, you shall know that my Father is in me, and I in you, and you in me. Amen. Kaya pag si Kristo, in the form of the Holy Ghost, ay ikaw ay naging dwelling place, who are you in the sight of God? Binayaran ka kasing halaga ng buhay ng Diyos. Sino ka? At malalaman mo, mga kapatid, na before the foundation of the world, kasama mo ng Diyos. You are an attribute in that form called Zoe's life. Z-O-E, or ang ibig sabihin God's own life,
You are a part of it. Purihin ang ating Panginoon. Kaya nga, sa panahon natin ito, meron dito sa ibabaw ng lupa, isang bato, yung napanaginipan ni Haring Nebukadnezar about doon sa, basahin niyo ang Book of Daniel. Yung ribulto na talagang nabagabag ang espiritu, ang kaluluwa ni Haring Nebukadnezar, nasukat lahat ng mga magicians ay hindi makapag-interpret, gusto na niyang patayin. Kasi urgent ang kanyang ang gusto niya na malaman kung ano yon. It vexed his own soul. Biro mo, ang ulo, ribulto na malaki, ang ulo made of gold, ang breast is made of silver, yung thigh niya, belly made of bronze, at yung kanyang thigh, legs made of iron. Pagdating sa paa, made of iron and clay. Puri ng Diyos, hindi napatay lahat ng mga magicians doon sa Iraq. Dati was Iraq, ano? Kasi ang Babylonia ay nagumpisa sa Iraq, that is Babylon. Panahon pa ni yung gumawa ng Tower of Babel. Amen. Si Nimrod. At si Nimrod yung unang haring nagkaroon ng corona. Pero sa panahon ni Nebukadnezar, siya yung hari at nandun na rin sina Prophet Daniel dahil they were slaves at meron silang he's a prophet. Siya nag-interpret kung anong napanaginipan ni Haring Nebukadnezar. That head that was made of gold was Babylonian Empire. Yung breast niya made of Persia. Belly made of bronze, Greek Empire. At yung thigh niya, legs made of iron, ay Roman Empire. Pagdating sa toes, iron and clay, yung pa rin, continuation of the Roman Empire. At nakita ni Haring Nebukadnezar na merong isang bato na rumaragasa galing sa bundok na hindi tinapyas ng kamay ng tao, tumupok doon sa 10 toes ng ribulto at nawasak yung ribulto, mga kapatid. Tapos merong dumating sa silanganan isang wind, malakas na hangin, at naalis parang dayaming alam mo yung dayamin na talagang nalipad ng hangin at hindi na nakita. At yung batong yon, mga kapatid, ito'y lumaki na parang kasing laki ng bundok, at ito na yung tinatawag na everlasting kingdom. Ngayon, mga kapatid, sa Revelation chapter 17, sa verse 1, sabi rito, "And there came one of the 7 angels, which had the 7 vials, and talked with me, saying unto me, Come hither." Sabi kay John the Beloved, "I will shew unto thee the judgment of the great war that seated upon many waters." Amen. Last week, napag-aralan natin, a beast that come out of the sea, having 7 heads and 10 horns. At doon sa verse 15 ng chapter 17, sabi dito, "And he said unto me, The waters which thou sawest, where the war seated, are peoples and multitudes and nations and tongues." Okay. Balikan natin ang verse 1. "Come hither," ibig sabihin, tumas ka pa, "at ipapakita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot." Oh, hallelujah.
I will show unto thee the judgment of the great war. Pag sinabing war, W-H-O-R-E, isang babaeng mababa ang lipad. Alam niyo ba ng babae sa Biblia karaniwan ay tumitipo sa iglesia? Supposed to be ito ang pagkakasalan ng ating Panginoon, pero siya ay tumanggi at nakipag-liyag doon sa iba, sa kaaway. So ang tawag dito ng ating Panginoon, Great War. W-H-O-R-E. That seated upon many waters, with whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. Amen. Ito yung isang babae, mga kapatid, na nag-commit siya ng fornication. Sabi rito, with whom the kings of the earth had committed fornication. Lahat ng hari dito sa mundo nakipagniig sa kanya, mga kapatid. At yung war ito, isang iglesia. Marahil meron na kayong kaunting kalaman tungkol sa mga churches na mahilig mamulitika. And we know that politics is the dirtiest game in the world. Hanggang ngayon, hindi pa tapos ang sabi, ayaw pang bumaba ni Trump. Dahil sabi niya, dinaya ako. Amen. Okay, tuloy natin, mga kapatid. Verse 3, so he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sit upon a scarlet-colored beast. Isang iglesia na nakaupo doon sa scarlet-colored beast. Amen. The beast that come out of water having 7 heads and 10 horns. Ito pala yung war, a woman, a church. Full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. Ito pala yung Revelation chapter 13 verse 1. 4. And the woman was arrayed in purple and scarlet color. Talagang magarang pananamit. And decked with gold. Hallelujah. Sinong pinaka maraming gold sa panahong ito? Marahil sabi nyo, Marcos Gold. Sabi nga, alam nga ng karamihan, nakaw daw, nakaw na yaman ni Marcos. Nasaan na ang mga gold ngayon? Sino nagmamayari? Sabi ng Biblia ko, mga kapatid, hallelujah, and decked with gold and precious stones. Ibabalik tayo doon sa gold standard sa paggawa ng pera in that new world order, in that one world government na ginagawa ng mga globalist, mga kapatid. Sila'y may isa sa katuparan nila according to the Word of God. At mangyayari ito ngayon pagdating sa tinatawag na one world currency ay meron na silang program, mga kapatid, pero just wait. Pero sasabihin ko sa inyo, magkakaroon ng new world order, one world government, one world religion, one world economy, mga kapatid. Scarlet color and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand. Golden cup in her hand. Hallelujah. Amen. Meron na kayong counting understanding about that golden cup in her hand, full of abominations and filthiness of her fornication. And upon her forehead was a name written, Mystery, Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. Tawag sa kanya doon sa kanyang forehead, Mystery, Babylon the Great. Bakit naging mystery? Nung nag-Bible study last time,
tayo mga kapatid, siguro how many months ago, yung Babylonian Empire na ang king priest ay si Attalus at that time ay sumugod ang Medo-Persia at yung king priest Attalus tumakas papunta sa Pergos doon sa side of Rome. At dito nagpatuloy ang kanyang gawi, mga kapatid. At ngayon, ang tawag sa kanya, Mystery Babylon. Pareho lang. Yung espiritu ng Babylonian Empire ay siya ring misteryo ngayon na lumalaganap, pero iba na ang empire ngayon, Roman Empire, pero it was called the Mystery Babylon the Great. Kasi ang gawi niya doon sa Babylon the Great, ang sinasamba nila, this was yung anak ni Ham na si Cus. In other words, in Babylon, he was called Bel. Siya yung ama ni Nimrod, and Bel was the interpreter of the great gods. At nakita niya ang araw ay ang pinaka malaking Diyos sa kalangitan. Merong tinatawag na Jupiter, God of Jupiter, God the Moon, lahat ng mga planeta ang ginawang Diyos. Pero their great God is the Sun, S-U-N. Kaya nga dito sa atin, even in the Roman calendar, ang pinaka-holiday ng Roman calendar, Sunday, S-U-N. Monday ay God Moon. Tuesday or Martes, Mars, Miyerkules, Mercury, Huwebes, Jupiter, Biyernes, Venus, Saturday, Saturn, and the great God is Sun. Sunday, nakita nyo? Kapag ang pare na kinagisnan natin pananampalataya, tinasnan niya yung hostia, symbolizing the Sun. Sa Biblia, kapag nagkaroon ng communion, ito yung magluluto ka ng, ang tagapagluto, yung talagang consecrated na tao. Walang kasalanan, lulutuin niya yung tinapay na walang lebadura at pagpipira-pirasuhin yon, no? Yun ang utos ng ating Panginoon. Amen. Pero nagkahalo-halo na, sabi, it was an abomination. The mystery Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. Kaya nga, in 325 AD ay nagkaroon ng combined, yung tinatawag na Christianity, Catholic Christian, tsaka Roman paganism, kinombine ni Emperor Constantine, mga kapatid. At lalong lumakas ang Iglesia Katoliko dahil sinuportahan ng gobyerno. Pero said, there was a time na nagkaroon siya ng deadly one by the Ottoman Empire. So from Roman paganism, nag-change siya ng picture, Roman papacy. Oh, hallelujah. Yan ang matindi. Ang Papa naman, lahat ng bansa meron siyang konsul. At lahat ng papasyalan ng Papa, yan ang kapangyarihan na kapag ang Papa ay pumunta sa Pilipinas, panahon pa ni Erap Candarapa, yung presidente na sasalubong doon sa airport, pagbaba ng Papa, hahalikan niya yung lupa. Ibig sabihin, inaangkin niya ito. At yung presidente natin, hahalikan yung kanyang singsing doon sa kanyang kamay. Pero supposed to be, if you are the president of a nation, kung meron kang bisita galing outside, maghihintay ka doon sa Malacanang Palace at sila ang magkokortisikol sa iyo. Pero kaiba ito, mga kapatid. Kaiba. Amen. And I saw the woman, so the Roman Catholic Church,
drunken with the blood of the saints. Lahat ng hindi nakisama doon sa big organization way back in 325 AD, lalong tinorture 312 AD, 310 to 312 AD, panahon ni Diocletian, halos lahat ubusin ng mga Kristiyano nananampalataya sa ating Panginoon. They were tortured, pinapakain ng buhay sa leon, sa mga arena, tapos yung mga iba naman sa 4 na kabayo in different direction, itinataling ang mga kamay at paa para pag pinatakbo yung kabayo, ay anong mangyayari sa taong yon? They are the martyrs. They are the genuine Christians in the Dark Ages. At nagpatuloy yon, naging maganda dahil nag-combine yung paganism at saka Catholic Christian. Yung mga walang kapahayagan, ito yung sumama doon sa organisasyon, pero yung pinahayagan ng ating Panginoon, nagpatuloy sila sa simpleng pamumuhay na may takot sa Diyos, at ito ang tinatawag na erehe sa panahon ng Dark Ages. Sabi sa verse 6, "And I saw the woman drunken with the blood of the saints and with the blood of the martyrs of Jesus. And when I saw her, I wondered with great admiration." Si John the Beloved, humanga, inadmire niya yung woman. Pero sabi ng angel, sabi verse 7, "And the angel said unto me, Wherefore didst thou marvel? I will tell thee the mystery of the woman and of the beast that carried her, which had the 7 heads and 10 horns." Verse 8, "The beast that thou sawest was and is not, and shall ascend out of the bottomless pit and go into perdition, and they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was and is not and yet is." Ang gusto lang naman ng Papal Rome ay makatulong. Ang gusto niya, may COVID-19, gusto niyang tumulong. Magkaisa tayo. At siya naglilingkod sa Diyos in his part. Mapabuti ang kalagayan ng buhay ng bawat mamamayan dito sa buong mundo. Magandang kanilang intensyon, mga kapatid. Pero ang Biblia ang siyang nagsasalita, si Jesucristo, "I shall build my church upon this rock." And that rock is a revelation. Sa Ilocanong tawag dyan, paltihing. Amen. You are founded in a rock. It cannot move maski anong klaseng bagyo. Amen. Sa verse 8, galing sa bottomless pit. Verse 9, "And here is the mind which had wisdom. The 7 heads are 7 mountains on which the woman seated." Saliksikin niyo ang history. Anong siyudad na naitayo doon sa mountain of 7 hills? There is only one city. Amen. The 7 heads are 7 mountains on which the woman seated. And there are 7 kings, 5 are fallen, and 1 is, and the other is not yet come. And when he cometh, he must continue a short space. Amen. Bibigyan siya ng pagkakataon ng yung halimaw na magkaroon ng paghahari dito sa ibabaw ng lupa for 3.5 years. Last week na ibanggit na natin. Dahil ang kanyang hangarin, mapabuti ang isang libutan, mga kapatid. By his own power, scientific methods.
Amen. Sa verse 11, and the beast that was and is not, even he is the eighth and is of the seven. Oh, hallelujah. Nasaan ang lugar na ito na isang syudad na sakop pa rin ng isang syudad? Oh, hallelujah. He is the eighth and is of the seven and goeth into perdition. Hindi niya alam kung ang mga taong ito ay alam nila na si Satanas na palang kanilang maski ako mismo, ayaw ko. Walang taong gustong maglingkod kay Satanas, mga kapatid. Ang lahat ng tao gusto mapabuti, kaya nga yung mga monastery, yung mga nuns, kaya nga yung iba pumapasok na kaparihan para mapabuti ang kanilang kalagayan. To become a priest, to become a nun in the convent, para mapabuti ang kalagayan. Pero ang kanilang battle ay the lust of the flesh. Sabi ng Biblia, sila'y naipanganak sa kasalanan and was shapen in iniquity. Maski papa ka, maski presidente ka ng you are born in sex. At lahat ng naipanganak sa sexual desire ay naipanganak sa kasalanan. Kaya sabi ng ating Panginoon kay Nicodemus, nung nagtanong siya, sabi ng ating Panginoon, you must be born again. Pati si Nicodemus hindi alam. Ibig sabihin, papasok ulit ako sa sinapupunan ng aking mga magulang. No. To be born in the flesh is for the flesh. You must have to be born in the spirit. May panganak kayo sa kaharian ng langit, sa kaharian ng Diyos. Amen. Ito ang gusto ng ating Panginoon. Verse 12. And the 10 horns which thou sawest are 10 kings. Alam nyo ba, pagdating nung halimaw na ito, mga kapatid, meron siyang 7 heads, 10 horns. He is the 8th city, but he is of the 7. Nandun siya sa Rome. Amen. Maliit lang na lugar na ito, mga 0.44 square kilometer or hectares. Ito no, basta 0.44 hectares ang laki nitong syudad na ito, mga kapatid. Pero sakop niyang buong mundo. He was decked in golds. Ang billions of gold bars nasa kanya, mga kapatid. Kaya pagdating ng one world government, yung standard ng paggawa ng pera ay babalik doon sa gold standard. Kaya nga, darating ang time, bawat tao, 8 billion kung 8 billion ang mamamayan ng mundo, kayang gawing bilyonaryo lahat yan. Kayang ibigay ng kayamanan ng bis na ito. Hallelujah. Kaya, pero sa verse 12, and the 10 horns which thou sawest are 10 kings which have received no kingdom as yet, but receive power as kings 1 hour with the beast. Sabi nila, merong 7 nations pinangungunahan ng Western United States of America at merong Eastern Europe nations, pangunahan naman ng Russia. Ang Russia ay magiging simbolo ng 10 horns, the communist, at yung Western nation naman, ang United States ng America, ay magiging simbolo ng 7 heads. Also, in spite of 7 mountains na nakaupo yung war. Amen. At ang Russia, ang China, magpapasakop sila dito sa tinatawag na Roman Empire.
in that one world government. Pero sabi rito verse 13, these have one mind and shall give their power and strength unto the beast. Kita nyo? Russia, China, lahat ng mga superpowers, ibibigay nilang kanilang kapangyarihan doon sa halimaw. At sa 14, they shall make war with the Lamb. Oh, hallelujah, magkakaroon ng giyera. And the Lamb shall overcome them, for he is Lord of lords and King of kings, and they that are with him are called and chosen and faithful. 15, and he said unto me, the waters which thou sawest, where the war seated, that is the church na sinasabi ko, are peoples and multitudes and nations and tongues. Verse 16, and the 10 horns which thou sawest upon the beast, this shall hate the war, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh and burn her with fire. Pangunahan nito yung 10 horns ng Russia, the king of the north. Pansamantala, ibibigay nilang kanilang kapangyarihan dun sa halimaw at magmamatsyag sila, mga kapatid. Pero kapag nakita na nila na talagang dinedenggoy pala sila, minamanipula, sabi, these 10 horns which thou sawest upon the beast, these shall hate the war. Oh, hallelujah. Anong gagawin nila? Babagsakan nila ng bomba. 17, for God had put in their hearts to fulfill his will and to agree and give their kingdom unto the beast until the words of God shall be fulfilled. And the woman is, which thou sawest, verse 18, is that great city which reigneth over the kings of the earth. Oh, hallelujah. Who is that city, mga kapatid? Amen. Isn't it the Vatican? Purihin nating Panginoon. Verse 17, it is the judgment of the beast. Verse chapter 13, chapter 17 is the judgment of the beast. Chapter 13 is the arising of the beast. In this, after the rapture na yon, mga kapatid, dahil pagkaroon ng tinatawag na Third World War, lilinisin lahat. Ang mundong ito, ibabalik all the elements of the earth na kinuha sa ilalim ng lupa. Supposed to be, ang nakikita na ating mga naglalaki ang mga building, pundasyon sa ilalim ng lupa yan. Ibabalik sa original place ng ating Panginoon through volcanic eruptions, world nuclear wars. Amen. Pero nandun tayo sa mga alapapadante. After how many days, pagkatapos ng digmaang nuklear, babalik tayo dito sa ibabaw ng lupa. At lahat ng mga hari, their ashes must be under our footstool. Eksakto yung nakita ni Haring Nebukadnezar na ininterpret ni Daniel na bato galing sa bundok na hindi tinapyas ng kamay ng tao, tumama dun sa two. And what is the two? Made of iron and clay. In 1960s, amen, nung nagsalita sa United Nations yung presidente ng Russia, ang presidente at that time sa US is Eisenhower. So, ang ibig sabihin ng Eisenhower, iron. At ang presidente naman ng Russia, meaning ng kanya apelyido is clay. At tinapag niya ang kanyang pati dahil sa galit at talagang ipinugpog doon sa table, signifying that we are in the time of the tools. At raragasa yung bato, tatama doon sa tools.
mawawasak ang gobyerno ng mundo, mga kapatid. So, sa aking mga estudyante, sa lahat ng mga nakikinig, i-prepare natin ang ating mga puso. Ihanapin natin ang kalagayan natin sa katawan ng ating Panginoong Hesus. He's only our great Savior in times of distress na nangyayari sa ating kalagitnaan ngayon. Alam nyo, mga globalist, gusto nilang magkaroon kagad ng New World Order. Pero dahil nandito pang nobya ng ating Panginoon, ito'y mga tila baga, pag tiningnan ng Diyos ang mundo ngayon, merong mga star na nagliliwanag. Hindi niya magawang idapo ang kanyang mapagsik na kamay or the wrath of God. Ang nangyayari sa ating panahon is only the wrath of Satan para mag-create ng takot. Hindi pa ito ang wrath of God, mga kapatid. Pagkatapos ng rapture, agawin ng mga Kristiyano doon sa mga lapaap, then the judgment of God shall come. Wala nang hadlang, mga kapatid. Kaya nga sabi, it is a great tribulation. So, ang sinaysay ko lang, mga kapatid, the rise and fall of the beast that rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns. Siguro, sa kaunting panahon na inyong nakikilala kung anong nilalaman ng Biblia, if the Lord's permit, ay tutuloy na natin ang Revelation chapter 4. Gusto kong magkaroon kayo ng kaunting pundasyon, lalo na sa mga pangyayari ngayon. Nandito tayo sa panahon ng pandemic na kung saan sa Italy merong second wave. Ang karamihan ng sabi ng mga Italiano, kaya nagkaroon ng second wave ay meron silang iniintay na pondo. At saan galing pondong yon? World Bank marahil. At sa bawat bansa na nagkakaroon ng pandemic, dahil ang mga globalist, ang lahat ng mga gustong magkaroon kagad ng tinatawag na one world community. In a community, sabi ng Papa, merong pakialam ang mga elders sa kanilang mga young ones tungkol sa mga nangyayari sa ating paligid, which is the climate change. So, ang sinasabi ng Papa sa kanyang pananalita ay community. Ibig sabihin, in a world condition, gawin natin isang komunidad. Oh, hallelujah. Saints, the man that was used as Pope ngayon, the office of the Pope, ang kanyang puso at kaisipan ay mapabuti ang lahat ng bagay dito sa mundo. Labanan natin lahat, climate change lahat na ito. Pero ang katotohanan kapag minagnify natin, if you are a son and daughter of God, you will know the Word of God, you have faith in the Word of God, Jesus Christ is living in you, now, you know, ang totoong gusto ni Satanas ay gusto niyang sambahin naman siya katulad ng pagsamba ng ating Panginoong Diyos. Yun ang kinagigiliwan ni Satanas, mga kapatid. Pero purihin ang Diyos. One time, sinabihan na niya si Jesus when he was tried in the wilderness. Ipinakita ang karangyaan ng mundo. Ibig sabihin, sa akin yan. Ang mundong ito sa akin. Pero ang totoo, inagaw lang niya dahil supposed to be na kay Adam, dahil si Eva ay nagkasala, pati si Adan na damay, yung title deeds ay ibinalik doon sa nagmamayari. Pero si Satanas, as if na kontrolado na niya ang mundong ito. But praise be the name of the Lord. Sabi niya sa ating Panginoong Hesus, ibibigay ko lahat ng kayamanan ito sa iyo, ang kaharian, sambahin mo lang ako. Oo. Yan na po ang gusto ni Satanas, mga kapatid.
Mag-isip kayo, baka kayo'y sumasamba na akala nyo Diyos ang inyong sinasamba, pero si Satanas na mismo ang inyong sinasamba, mga kapatid. Meron tayong pamantayan sa pagsamba sa Diyos. It must be in accordance and in line with the Word of God, mga kapatid. Ako'y tinawag ng Diyos, isang dating manginginom. Lahat ng mga estudyante ko, dadalhin ko doon sa Luneta. Mabini. Ang Mabini at that time ay talagang, pag sinabi mong Mabini, parang kabaret sa syudad. At doon kami nakatira, mga kapatid. Lahat ng mga profesor, dinadala ko. But by the grace of God, mga kapatid, binago niya ang aking landas. Tinawag niya ako, hallelujah, puri nating Panginoon. Napakadakilang biyaya from hell na papunta na lamang ako sa impyerno. Nung ako'y nasa bingit na ng kamatayan, I know that hell is very near from me. Pag namatay ako, tatay malam ko, sa impyerno ko pupunta, mga kapatid. Pero dahil sa biyaya nating Panginoon, meron siyang purpose sa iyong sa kanya bang lingkod. Eto ngayon, hallelujah, ipinapangaral kong kanyang salita para makabawi naman sa lahat ng mga gawi kong kasamaan noon, mga kapatid. Puri ng Diyos ang ating sasambahin. There is only one name in heaven that men shall be saved. It is the Lord Jesus Christ. Lord is Father, Jesus is body, and Christ is the Holy Spirit. So Lord is the Father, that man called Jesus, and that Holy Spirit is the Christ. Kaya ang kanyang pangalan, Lord Jesus Christ. Merong kapangyarihan sa pangalang yan, mga kapatid. I know that name is very powerful. Magagamit natin ang kanyang pangalan pagdating ng araw when the beast shall rise up, pero hindi na magpapangabot. We shall be caught up in there. Merong great squeezing sa mga Christians only para ilabas yung tinatawag na hidden strength, virtue, knowledge, faith, hallelujah. Lahat, the whole power in heaven shall manifest through His bride. Pero ang mga nagkulang ng Espiritu Santo, sila'y maiiwan, mga kapatid. Sila ang hahanapin ng halimaw. But the very bride of Jesus Christ shall be caught up in the air to meet the Lord in the air. Ito yung tinatawag na rapture. And I'm one of them. Saliksikin nyo inyong mga sarili na makapasok kayo sa katawang ito, mga kapatid. There is no salvation in any way. It is only in the fullness of the Word of God, the Lord Jesus Christ. Puri ng Diyos, pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon sa kaunting Bible study na nalaman natin kung anong nangyayari sa ating kalagitnaan, and be prepared always dahil napakabilis ang mga pangyayari. Hallelujah, hindi na ito gawing biro, mga kapatid. Amen. Salamat at sa inyong pagkikinig ay lubusan kayong naway pagpalain ng ating Panginoon.